Yaya, pupunta na ba ako roon? Baling ni Celestine sa kanyang yaya Miling. Abay, pumunta ka na iha. Hinihintay ka na ng papa mo. Uwi ka ni Yaya Miling sa alaga, sabay tulak. Ganun ba? Okay, sige yaya. Tumalikod na siya nang may maalalang itanong muli sa kanyang yaya. Yaya, ayos lang ba ang suot ko? Kunot ang noo na napatingin naman sa kanyang yaya. Ang ibig ko pong sabihin, yaya, ay hindi kaya ako pagagalitan ni papa sa suot ko. Palusot niya nang mapansin ang mali siya sa mukha ni Yaya Miling. Hindi naman siguro iha. Hindi naman malaswa tingnan ang suot mo. Sige po, yaya, salamat. Nangingiting sinundan niya ang tingin ang alaga. Walang ideya ang alaga niya sa itsura ni Sebastian. Habang nagtatanong ito kay Sarah kanina ay pinili na lamang ni Yaya Miling na hindi makisali sa usapan. Naisip kasi nito na mabuti pa na makita na lamang ng dalaga ang sariling mga mata nito. Kung ano ang itsura ni Sebastian, sa uli ay gusto niya na maging masaya ang magiging pagsasama ng dalawa. Dalangin niya ay mawala na ang galit ng alaga sa puso nito para kay Sebastian. Celestine, ayaw na sanang magpakita ni Celestine sa bisita, ngunit nagulat na lamang siya. Wala siyang ibang choice kundi ang lumabas. Paglabas pa lamang niya sa kusina ay natanaw na niya si Mr. Simaro na nakaupo sa sopa sa kanilang sala. Parang may paru-parong nagliliparan sa kanyang sikmura. Hindi rin niya maiwasan na mapalunok. Mas fresh ang itsura nito kaysa kahapon. Hindi mo pwedeng basta baliwalain ang presensya nito. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung paano naging kaibigan ito ni Sebastian. Oh, iha, nariyan ka na pala. Masayang wika ng kanyang ama nang biglang mag-ring ang telepono na nasa tabi nito. Sininyasan nito ang lalaki na nakaupo. Nasasagutin lamang sandali ang tawag. Otomatikong nabaling sa kanya ang paningin ng lalaki na nakaupo sa kanilang sala. Hindi niya alam kung ano ang ibinabadya ng tingin na iyon. Hindi niya kayang tagalan pero kakayanin niya. Kumusta ka na, Celestine? Pakiramdam niya ay naringgan niya ito ng pang-uyam. Ninenervyos siya. Mukhang alam na nito na nagpapanggap siya bilang Angela ng nagdaang gabi. Hindi niya alam kung ano naman ang sasabihin. Parang nanuyo bigla ang lalamunan niya. Kung pwede nga lamang na maglaho na lamang basta sa kinatatayuan niya ay ginawa na niya. Yung pakiramdam na gusto mo nang tumakbo pero hindi mo mailakad ang mga paa dahil parang idinikit na sa sahig ang kanyang paa. Bakit ka ba kasi nag-aalala, Gaga? Paano ka ba? O paano kang makikilala niyan eh? Nakamaskara ka nang magkasama kayo? Maigi mong gawin, magmasid ka kung ano ba talaga ang alam niya. Lita niya ng isang tinig sa isip niya. Okay lang. Sa wakas ay nakasagot siya. Sakto naman na naibaba na ng kanyang papa ang telepono, kaya ibinaling niya ang atensyon rito. Papa, nasaan na po si Sebastian? Sinadya niya na ibaling na sa ama ang pansin. Paraan niya yun upang maalis na ang nervyos na sumasa kanya. Pagkuwan ay inilibot niya ang paningin sa paligid at hinanap ng mga mata niya ang mukha ni Sebastian. Sa mga sandaling yon ay parang si Sebastian ang makakasagip sa kanya. Ngunit wala naman ang unggoy. Baka nagtungo sa kwarto nito. Dati, namimiss siguro nito ang magbuhay prinsipe na naman. Napahalokip-hip siya tuloy sa inis. Wala talagang pakinabang. Nangingit-ngit ang kalooban na wika niya sa isip. Nagbibiro ka ba, iha? Kunot ang noong natanong sa kanya ng papa niya. Pagkuwan ay tumingin ito kay Mr. Simaro. Sa sinabi ng kanyang papa ay ibig na niyang mapikon. Lalo pat nakita niya mukha ni Mr. Simaro na tila amyos na nakatingin sa kanya. Bakit naman siya magpapatawa? Papa naman. Anong papa naman? Hinahanap mo ang taong nasa harapan mo na? Naniningkit ang mga matang inilibot niya ang paningin sa paligid. Wala namang ibang lalaki sa paligid maliban sa papa niya at si Mr. Simaro na ito.
Nang rumistro sa isip niya ang isang ideya, hindi. Hindi siguro. Sigaw ng isip niya. Imposible. Sebastian, lapitan mo ngang bride-to-be mo. Utos nito sa lalaki, katulad nito na nakaupo. Mukhang tulog pa ang utak. Naiiling na wika ni Don Amado. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong niya sa nakilala niyang si Mr. Simaro na kasalukuyan ng papalapit sa kanya. Joke ba ito? Piping sigaw niya. Hindi niya malaman kung matatawa o ano. Alin sa dalawa? Matutuwa ba siya dahil ang gwapong nakaniig niya ay si Sebastian pala? O maiinis dahil sa muling katangahan niya? Inilapit niya nito ang mukha sa kanya, ngunit napaatras bigla. Saglit na napakunot ang noo. Pagkuwan ay inilapit muli rito ang mukha sa kanya. Akala niya ay hahalikan siya nito, ngunit binulong nito na, gumising ka na. Si Celestine, masyado ng mahabang itinulog mo. Pagkuwan ay mabilis itong bumalik sa kinaupuan. Naiwan siyang natulala sa kinatatayuan niya. Si Sebastian at si Mr. Simaro ay isa. Paano nangyari yun? Saka all this time na nasa Pilipinas ito? Gulong-gulo na siya. Hindi na niya kilala talaga si Sebastian ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo, Celestine? Pagkuwan ay muling tanong sa kanya ng kanyang papa. I'm sorry, papa. Agad ay wika na lamang niya. Alam din naman niyang sa huli ay pagtanggap lang naman din ng mali niya ang gagawin niya. Bakit hindi ka kaya maupo rito? Kesa nakatayo ka riyan. Muling wika sa kanya ni Don Amado. Habang si Sebastian, also known as Simaro, ay kasual lang na nakatingin sa kanya. Ang mahabang prente pa na nakaupo sa kanilang couch. Hindi niya kayang basahin kung anong tumatakbo sa isip nito. Nang bigla itong umiti. Ngiti na akala niya ay para sa kanya. Hindi pala. Pare, at last, nakabalik ka rin. Sobrang tagal mo naman. Wika ni Sebastian sa kung sinong nasa likuran na bahagi niya habang nakangiti. Kaya napalingon si Celestine. Isang mistisong gwapo ang nakaharap niya. Sa palagay niya ay may dugong banyaga ang isang ito. You must be Celestine. Nakangiting wika nito sa kanya. Oo pare, siya nga. Siya ang bride ko. Hindi niya namalayan na muling nakalapit sa kanya si Mr. Simaro. Sebastian, naramdaman na lamang niya ang pagdantay ng braso nito sa balikat niya. Dapat ay pinalis na niya ang braso nito dahil unang-una ay galit siya rito. Oo, galit siya rito. Pero sa kung anong dahilan ay masaya siya. Kinikilig siya. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa bisig nito. Sari-saring emosyon ang naramdaman niya sa ginawang yon ni Mr. Simaro. Sebastian, galit siya. Security, basta. I see, wika nito sabay pasada ng tingin sa kanya. Pagkuwan ay bumaling muli ito kay Sebastian. Pasensya na pare, nahiga muna kasi ako sa kwarto. Medyo masakit kasi ang likod ko. Pagkuwan ay hinimas nito ang balikat. Don Amado, pasensya na po. Hinging paumanhin nito sa Don. Ganun ba? Bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin? Kailangan mo ng pinrelaver. Sagot ni Sebastian. Sa kaibigan, hindi na kailangan pare. Okay na ako. Ipakilala mo na lang ako rito sa bride-to-be mo. Oo nga pala. By the way pare, this is Celestine, my bride-to-be. And Celestine, this is Dylan. Dylan Simaro. Ang kaibigan ko at siyang gaganap bilang best man sa kasal natin. Dylan Simaro? Ikaw si Dylan Simaro? Ulit na tanong niya kay Dylan. Yes, alanganin na tumingin ito sa kanya. Pagkuwan ay kay Sebastian. May problema ba? Wala. Hindi ko lang kasi naisip na gwapo ka. Wala sa loob na sabi niya. Wow, thank you for the compliment. Nakangiting wika nito sa kanya. Mukhang magtatagal ako rito. Marunong kasing magsabi ng totoo ang mga tao rito. Tara, Celestine, maupo tayo sa couch. Hindi na niya napansin ang sarcasm sa tinig ni Sebastian. Okupado na kasi ng pagkalito ang isipan niya. Napakagulo ng pangyayari. Hinakay siya nito sa upuan. Sumunod lamang siya rito. Hindi na rin niya napansin ang pagkakadikit nilang dalawa ni Sebastian. Samantala,
ay nakalimutan niya ang galit sa binata. Dumating na ang merienda na dala ni Yaya Miling. Pero hindi niya ito pansin. Nagkukwentuhan ang nasa paligid niya pero wala siyang naririnig. Maraming tanong ang isipan niya. Nang alokin siya ni Sebastian ng merienda, umayaw siya pero sinubuan siya nito. Doon bumalik sa wisyo ang isip niya. Anong drama nito at umaaktong malambing sa kanya? Oo nga pala, nakaharap kasi ang kanyang papa. Hindi siya makatanggi nang muli nito siyang subuan. Hindi niya namalaya na napangiti siya. Sobrang gwapo nito at ang pagsubo nito sa kanya ay tunay na nakakakilig. Umaasta itong akala mo talaga ay normal silang ikakasal. Nagmamahalan, sana'y totoo, pero alam naman niyang hindi. Natapos lang ang kwentuhan ng yayain ng kanyang papa ang dalawang lalaki na mga bayo. Muli ay nakaramdam na naman siya ng paninibugho kay Sebastian. Dito na naman nabaling ang pansin ng kanyang ama. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumalik sa kanyang silid. Nag-isip-isip siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Sebastian na nakaharap niya kanina at ang nakaniig niya no isang gabi ay isang tao. Anong ginagawa ni Sebastian sa club na yun? Bakit nito ginamit ang pangalan ng kaibigan nito? Miyembro ba ito ron? Makapal talaga mukha nito. Kung ganun nga, talagang nakuha pang makipag-bidding sa mga GRO. Ibig sabihin ay mahilig itong makipag-sex kung kani-kanino. Ew, kariyan. Gustong-gusto mo nga siya, lalo na yung sandata niya. Aminin, kutya ng isang tinig na sutil mula sa isipan niya. Naalala niya ang private part nito at napalunok siya. Sarap no. Wika pa muli ng sutil na tinig na yun. Aminado naman siya na talagang nasasarapan nga siya. Kung hindi pala siya nagplano sila ni Mika ay malamang na si Angela o ang ibang babae ang kasama ng walang hiyang si Sebastian sa kama. Winahawaldas nito ang pera ng kanyang papa sa kabulustugan. Isa pang tanong ang gumugulo sa isip niya. Paano ito naging gwapo? Samantalang sa pagkakatanda niya ay mukha itong kabayo. Nagpa-plastic surgery ba ito? Malamang nga, hindi naman totoo ang magic na bigla ka nalang magiging gwapo sa isang iglap. Paano ba itong magiging gwapo samantalang ever since ay alam niyang pangit ito? Ew! Celestine, plastic surgery nga ba o talagang may mali? Mariin ay pinikit niya ang mga mata. Sinariwan niya ang nakaraan. Natatandaan niya ang ilang detalye ng huling taon na makita niya si Sebastian bago ito magtungo sa Amerika 15 years ago. Celestine, napapitlag siya nang tawagin siya ng pamilya na boses na yun. Naroon siya sa kanilang sala at naglalaro ng paborito niyang manika. Si Sebastian na naman ang kulit-kulit talaga nito. Palagi itong lapit ng lapit kahit na sinasabihan na niya ito na ilang beses na huwag siyang lapitan. Kung ano-ano ang sinasabi at ikinakwento sa kanya kahit hindi niya ito pinapansin. Sa makatuwid, kulang ito sa pansin. Nakabusangot na hinarap niya ito. Ano na namang kailangan mo? Wika niya rito habang nakatingala. Nakasuot lamang ito ng sando at short na umabot hanggang sa itaas ng tuhod nito. Napakapayat nito na mataas. Ang balat nito sa braso ay may mga gasgas. Para sa kanya ay mukha itong tikbalang. Heto, inabot nito sa kanya ang isang plastik ng siriguelas. Natuwa siya dahil paborito niya ang dali nito. Nakuha nito marahil sa kanilang hasyenda. Dati-rati ay kasama niya ang kanyang papa na mamitas niyon kapag kapanahunan ng pamumunga nito. Umaakit pa ang kanyang papa sa puno para mamitas. Habang siya ay nakatingala rito at itinuturo rito ang mga bunga sa puno. Napakasaya nila noon. Kinuhanan kita, sabi ng papa. Paborito mo raw yan. Nakangiting wika nito sa kanya. Umasim ang mukha niya pagkarinig sa tawag nito sa kanyang papa. Okay na sanang lahat, pero tinawag na naman itong papa ang kanyang ama sa harap niya. Ayoko niyan. Nakabusangot niyang wika rito at pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Pero matamis ito. Celestine, masarap. Umikot ito upang makaharap siya. Umakyat pa ako sa puno para makuha ang mga yan. Pagmamalaki pa nito sa kanya. Ano naman kung umakyat ka? Sinabi ko bang umakyat ka? Mataray niyang wika rito. Umalis ka na nga sa harapan ko. Istorbo ka. Alam mo ba yon?
Kunin mo na, sige na. Nakangiti pa rin na wika nito sa kanya. Hindi man lang nito pinansin ang ginawa niyang pagsusungit. Inabot nito ang kamay niya at inilagay ang plastik sa palad niya. Sinabi ko na ayoko niyan eh. Inihagis niya ang plastik at nagkalat ang laman yun sa kanilang sala at yun ang nabungaran ng kanyang papa. Celestine! Dumagundong ang boses na yun ng kanyang papa sa kanilang mansyon. Napalingon siya sa kinaroroonan ng kanyang papa. Baka sa mukha nito ang disgusto sa nakitang ginawa niya. Naiyak siya dahil sa napahiya siya. Kinabahan dahil sa galit na nakikita niya sa mga mata ng kanyang papa. Hindi niya malaman kung saan ipapanig ang paningin. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang biglang sugod ng kanyang yaya Miling sa sala. Ngunit nanatili lamang na nakamata sa kanya. Kapag gano'n ang sitwasyon ay hindi ito basta-basta nakikialam. Pulutin mo ang mga siriguelas na yan. Ngayon din. Nagmamadali na lumuhod siya at pinulot niya ang siniguelas habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang luha sa mga mata. Tangka siyang tutulungan ni Sebastian nang muling magsalita ang kanyang papa. Huwag mo siyang tutulungan, Sebastian. Hayaan mong pulutin niyang lahat. Lahat ng kalat niya. Walang tutulong na kahit sino sa inyo. Itinuro nito ang ilang kawaksi nila sa tahanan na tulad ng yaya Miling niya ay biglang napasugod sa sala. Patapos mo riyan ay sumunod ka sa akin sa library. Dalhin mo ang mga siniguelas na yan. Celestine, bilisan mo. Muling wika nito at pagkuwan ay nagtungo na ito sa library. Naiwan siyang nagmamadali sa pamumulot. Pagkatapos niyang mamulot ay tumayo siya. Nakita niya sa mukha ni Sebastian ang awa para sa kanya. Maging ang kanyang yaya Miling. Nagtungo siya sa library, nabitbit ang plastic na may laman ng mga siniguelas. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Dinatnan niya ang kanyang papa na nakaupo sa swivel chair nito habang nakatukod sa lamesa ang isang braso. Lumapit siya rito. Tumayo siya sa harapan nito habang ang kanyang paa ay pinagdikit niya. Kinakabahan siya. Papa, umiiyak at garalgal ang boses na wika niya rito habang nakatingin sa mga mata nito. Alam mo bang mali mo? Ang mali mong nagawa? Seryosong tanong nito sa kanya. Opo, papa. Nanginginig pa rin ang boses na wika niya sa kanyang papa. Sige, sabihin mo ngayon kung anong mali mo. Itinapon ko po ang pagkain, papa. Patawarin niyo po ako. Yun lang bang nagawa mo? Napatingin siya sa kanyang papa. Hindi na kasi niya alam kung ano pang nagawa niyang pagkakamali. Ano? Celestine, wala ka na bang ginawang kamalian maliban doon sa ginawa mo? Umiiling-iling siya. Wala na po, papa. Narinig ko lahat ang sinabi mo kay Sebastian. Kung paano mo siya kausapin. Wala ka man lang respeto sa kanya bilang nakakatanda siya sa'yo. Papa, kasalanan naman niya. Siya itong lumapit sa akin eh. Wala akong nakita na mali sa nagawa sa'yo ni Sebastian. Celestine, maayos ang pakikitungo niya sa'yo. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ganyan ka sa kanya. Galit na wika nito sa kanya. Dati hindi mo ako pinapagalitan, papa. Ang saya natin. Ang saya-saya natin. Ngayon, palagi mo na akong pinapagalitan. Sumbat niya sa kanyang papa. Dahil mali ang mga ginagawa mo, kaya ako nagagalit sa'yo. Hindi ka naman dating ganyan, Celestine. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil hindi ka rin dating ganyan, papa, sa akin. At ayoko kay Sebastian. Papa, ayoko sa kanya. Palagi na lang siyang inuuna mo. Hindi mo na ako mahal. Magmula nang dumating siya rito, hindi na niya napigilan ang paghagulhol. Napaupo siya sa sahig. Hindi totoo yan, Celestine. Ano bang sinasabi mo? Lumapit sa kanyang papa at lumuhod. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Mahal kita, anak. Niyakap siya ng kanyang ama at napayakap siya rito ng mahigpit. Hindi gayon iyon, anak. Mahal na mahal ka ni papa. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa malaking palad nito. Palagi mong tatandaan, mahal kita. May mga bagay na nga lamang na hindi mo pa talaga maiintindihan sa ngayon. Celestine, pero palagi mong tatandaan, mahal ka ni papa. Wika nito sa kanya. Papa. Yumakap lamang siya rito habang umiiyak. Buong akala niya ay papaluin siya nito, pero hindi naman pala. Lumabas siya sa library na buhat-buhat siya ng kanyang papa. Masayang naghapunan sila ng gabi na yun. Binilat niya si Sebastian na nakatingin sa kanyang nang nasa pagkain ng pansin ng kanyang papa.
Pero hindi man lang nainis ito sa kanya. Nakakainis talaga ito. Akala siguro nito, panalo siya sa laban. Pwes, nagkakamali ito. Magmula ng gabi na yun ay nagkaroon na ng oras sa kanya ang kanyang papa. Hindi na rin nangungulit at lumalapit sa kanya si Sebastian. Baka sinabihan ito ng kanyang papa. Buti nga rito, sa huli ay siya pa rin ang mananalo. Isang araw ay nakita niya si Sebastian na may kausap na babae sa likod ng kanilang mansyon. Ang bagong lipat nilang kapitbahay ang kausap nito. Kilala na niya ito dahil bagong transfer din ito sa kanilang eskwelahan. Sabi ng kaklase niya ay balik grade 6 lamang ito. Dapat ay nasa unang taon na ito ng high school. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit hindi ito nag-graduate ng elementary sa dati nitong eskwelahan. Siya naman noon ay nasa grade 4. Umakyat pa si Sebastian sa puno ng mangga upang makipagpintuhan. Ang babae naman ay nasa terasa ng second floor na tahanan ng mga ito. Naiinis siya noon dahil tawanan ang dalawa. Pagkatapos ng araw na yun ay nagkukwentuhan muli ang mga ito sa parehong lugar. Nakaakyat pa rin sa puno ng mangga si Sebastian. Sa inis niya ay isinumbong niya ito sa kanyang papa. Tuwang-tuwa siya nang magpagalitan ito ng kanyang papa. Ngunit makalipas ang ilang araw ay nakita niya si Sebastian. Nakakwentuhan si Grace sa kanilang garden pagkagaling sa eskwelahan. Patungo sana siya roon para mag-review sa test pero naroon ang mga ito. Inirapan niya mga ito. Nang kawayan siya, lalong dumagdag ang inis niya rito. At naging madalas ang pagpunta ni Grace sa kanilang tahanan. Pinagdadala pa ito ng merienda ng kanyang yaya Miling. Sa sobrang inis niya, minsan ay nilagyan niya ng chili powder ang soft drinks ng mga ito. Sinilip niya ito mula sa halaman na kanyang pinagtataguan habang nagpipigil ng tawa. Alam mo, Sebastian, sabi ni Daddy pagka-graduate ko, sa Mikawayan daw niya ako pag-aaralin. Ibig sabihin, malapit lang ang school niya sa amin. Masayang kwento ni Grace kay Sebastian. Gusto mo ba na sabay na tayong pumasok sa school? Makisabay ka na lang sa amin para hindi ka napatid kay Mang Timyong. Hindi ba nakakaya sa papa mo, Grace? Alanganin na tanong ni Sebastian rito pero mapilit pa rin si Grace. Ano bang nakakahiya, Sebastian? Kilala ka nga ni Papa. Walang kaso kung isasabay ka namin. Sige, sasabihin ko rin muna kay Papa, Grace. Salamat. Oo, pagkatapos ay pwede pa tayong magkita kapag break time, hindi ba? Oo nga, magandang ideya nga yan, Grace. Hayaan mo, pupuntahan kita sa eskwela nyo. Oo, pagkatapos pasyal tayo sa mall. Wika nito. Sa loob-loob niya ay kaya siguro ito balik grade 6 dahil mahilig itong magbulakbol. Ah, oo. Kapag may oras ay pasyal tayo. Tugon ni Sebastian rito. Inumin mo ng soft drinks mo. Wika nito kay Grace at pagkuhan ay uminom rin ito ng soft drinks. Tuwang-tuwa siya nang umubo ang dalawa sa anghang. Hindi malaman ni Sebastian kung anong gagawin. Namula ang mukha ng mga ito dahil sa anghang. Napauwi ng hindi oras ng araw na yun si Grace na labis niyang ikinatuwa. Ngunit makulit pa rin si Grace. Bumalik pa rin ito sa kanilang tahanan na parang walang nangyari. Kinabukasan, minsan ay mayroon pa itong dalang basket na may laman na soft drinks, in can, at biscuits. Minsan, na sinisilip niya ang mga ito ay naiinis siya dahil maraming langgam pala sa pinagkukublihan niya. Nagpapadyak siya upang maalis ang mga langgam na patuloy ang paggapang sa paa niya. Inis na inis siya at nang nasa kwarto na siya ay pumasok sa kanya ang isang ideya. Kumuha siya ng bote ng soft drinks. Isa-isa niyang inilagay sa bote ang langgam. Gumawa siya ng plano. Kapag tulog na si Sebastian ay pupunta siya sa likod ng kwarto nito. Dahil nasa ibabang bahagi ng mansyon ang kwarto nito ay dumaan siya sa likod. Dahan-dahan lamang siyang naglakad sa likod habang hawak ang bote dahil maputik ang lupa. Umulan kasi ng kaunti ng gabing yun. Sakto at nakabukas ang bintana nito. Ang ulo nito ay nasa mismong tabi ng bintana. Nakita niya na tulog ito. Binuksan niya ang bote at bagkuhan ay ipinasok niya sa bintana at ipinagpag sa mukha nito. Pagkatapos ay iniwan na niya ang bote sa gilid at mabilis at maingat na nagtungo sa may gripo na nasa bandang garden. Hinugasan niya ang paa na naputikan. Pagkuhan ay nagtungo na siya sa kwarto niya. Nang nasa kwarto na siya ay nagbubunyi ang kalooban niya kaya nakatulog siya ng mahimbing.
Lingid sa kaalaman niya ay nakita siya ng kanyang yaya Miling na nanggaling sa labas. Hindi nga lamang nito alam kung ano ang ginawa niya ng ganung oras na sa labas. Kinabukasan nga'y hindi dumulog sa pagkainan si Sebastian. Hinatira na lamang ito ng pagkain ng kanyang yaya Miling. Namumula raw ang mukha nito at puno ng pantal, kaya hindi rin ito makapasok ng araw na yun sa school. Kaya hindi rin ito nagpakita kay Grace ng hapon na yun, kinabukasan. Kaya naman pala, sobrang pangit nito nang makita niya ito habang kumakain sila ng hapunan. Hindi niya mapigilan ang matawa. Mukha itong tikbalang, kahit hindi pa siya talagang nakakita niyon. Hindi naman nakatiis ang kanyang yaya Miling. Kinausap siya nito sa kanyang kwarto pagkatapos ng kanilang hapunan. Celestine, ikaw ba ay may gawa niyong kay Sebastian? Diretsahan na tanong sa kanya ng kanyang yaya. Yaya, bakit po ako? Patay mali siyang tanong niya rito. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakita kita kagabi na nanggaling sa labas, sa likod ng bahay. Celestine, huwag kang magkakaila. Babala nito sa kanya. Wala kang ibang gagawin doon, Celestine, kaya bakit ka naroon? May kinuha lamang po ako roon, yaya. Pagkakaila niya. Anong kinuha mo? Wala siyang ibang maisip. Bakit mo ginawa yun, Celestine? Kawawa naman si Sebastian sa ginawa mo. Nakita mo ba ang itsura niya kanina? Yaya, wala siyang ibang maisip sabihin. Doon ay nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa niya. Isusumbong mo ba ako kay Papa, yaya? Nag-aalalang tanong niya rito. Kahit hindi kita isumbong, Celestine, may palagay akong alam na ng papa mo. Paano po niya nalaman, yaya? Nagtataka at nag-aalalang tanong niya rito. Ang bakas ng tsinelas mo, Celestine, sa likod ng bahay at ang boteng iniwan mo ay sapat ng ebidensya sa ginawa mo. Yaya, sorry po. Nakayo kong wika niya rito. Hindi ka sa akin dapat mag-sorry, Celestine. Kay Sebastian ka dapat tumingin ng pasensya. Celestine point of view, hindi niya sinubukan na humingi ng tawad kay Sebastian hanggang sa biglang nagdesisyon ang kanyang papa na pag-aralin ito sa Amerika. Lalong binalot ng galit ang kanyang puso para kay Sebastian. Siya itong anak ni Don Amado pero mas pinili pa ng ama na pag-aralin ang sampid sa Amerika. Hindi na niya alam kung anong itsura ni Sebastian simula noon. Nagpapadala man ito ng litrato ay hindi niya kailanman sinubukan na tingnan. Litrato? Tama. Kailangan niya makita ang ilang litrato nito upang malaman niya kung dumaan ito sa plastic surgery. Minabuti niya na bumaba. Hinanap niya ang yaya Miling niya. Siguradong alam nito kung saan nakalagay ang litrato ni Sebastian. Natagpuan niya ang kanyang yaya na nasa garden. Kasalukuyan itong nagdidilig ng halaman. Yaya, tawag niya rito na ikinalingon nito. Pwede ko ba kayong makausap? Tungkol saan, Celestine? Tungkol kay Sebastian po. Inaasahan na nito na tatanungin siya ni Celestine tungkol kay Sebastian. Opo, sana. Tungkol ba ito sa itsura niya na nakita mo ngayon? Alam na alam talaga siyang basahin ng kanyang yaya. Hindi siya nanggaling dito pero madalas ay alam nito kung anong nilalaman ng damdamin niya. Tumango lamang siya. Pinatay nito ang gripo at lumapit sa kanya. Halika sa library, iya. Hinawakan siya nito sa braso at ginaya papuntang library ng mansyon. Ipinasya niyang maupo muna habang hinihintay ang kanyang yaya na kasalukuyan na kinukuha ang nakasilid na photo album na banda sa pinakagilid ng istante. Alam mo, iha, iiwan ko ba sa'yo kung bakit ngayon ka lamang nagka-interes na tingnan ang mga litrato ni Sebastian? Nang humarap ito sa kanya, hawak na nito ang 2 libro. Hindi sa photo album nakalagay ang mga larawan ni Sebastian. Nagtataka man ay hindi na siya nagtangka pa na magtanong. Isa lang naman ang mahalaga sa kanya ngayon at yun ay ang malaman kung nagpa-plastic surgery ito. Inalapag nito sa mesa at ibinuklat ang isa. Ito, si Sebastian. Ito siya nung unang dating daw niya sa Amerika. Hayan, sa dormitoryo siya tumitira. Masayang kwento ni Yaya Miling sa kanya. Dormitoryo? Nagtatakang tanong niya sa kanyang yaya. Buong akala kasi niya ay tumira ito sa isang maranyang tahanan sa Amerika. Oo, sa dormitoryo, Celestine. Ito ang mga nakasama niya sa dormitoryo. Gamit ang hintuturo ay tinuro niya nito ang mga nakasama ni Sebastian. Tiningnan niya ang tsura ni Sebastian.
Ganon pa rin ang mukha nito nang huling makita niya ito. Gusto na sana niya agad na makarating sa huling larawan nito, pero kailangan niyang makita ang simulang larawan nito upang mapagkumpara niya. Hindi niya alam kung bakit sobrang halaga pa sa kanyang malaman